Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga diyos-diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo ay walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Efraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ganda sana ng relasyon ng Diyos at ng bayan ng Israel. Ang ganda ng simula ng kanilang suyuan. Ngunit hindi ito nagtagal. Hindi naging tapat ang Israel. Tinaksila nila ang Diyos. Sa kaharian ng Israel, marami silang mga hari na niluklok sa trono sa lungsod ng Samaria. Pero hindi naman nila isinangguni sa Diyos. Kaya madalas silang magpalitan ng hari at ang lahat ng mga hari nila ay masasama. Sa halip na si Yahweh lamang ang sasambahin nila, sumamba sila sa mga imahen na ginto at pilak na gawa nila at iniluklok nila sa mga maraming dambana na gawa-gawa rin nila. Baliwala ang gawa nila ng mga lituntunin at ang mga utos ng Diyos. Hindi naman nila ito sinusunod. Mas maraming Diyos na sinasamba nila, mas marami silang mga handog na ginagawa. Mahilig sila na maghandog kasi sila rin ang kumakain ng kanilang mga handog. Dahil sa mga pagtaksil na ito, ang mga trigo na tinanim nila ay walang laman. Hindi namumunga ang mga tinanim nila. At kung may bunga man, iba ang nag-aani, ang mga kaaway nila. Inaani ito ng kanilang mga kaaway na tumatalo sa kanila sa labanan. Hindi natutuwa ang Diyos sa kanilang kataksilan, kaya sila ay paparusahan niya. Ibabalik uli sila ng Diyos sa Ehipto. Nang ibig sabihin, ibabalik uli sila sa pagkaalipin. May relasyon tayo sa Diyos. Ang ating relasyon sa Kanya ay tulad ng relasyon ng mag-asawa. Kung hindi tapat ang mag-asawa, masisira ang kanilang pamilya. Ganon din kung hindi tayo tapat sa Diyos, masisira ang ating samahan. Pati na ang samahan natin sa isa't isa. Ang pag-aaway at mga digmaan ay resulta ng hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa halip na sumunod lamang sa Diyos, mas sumusunod tayo sa tugtog ng pera, ng kapangyarihan at kaaliwan. Ayaw natin magbigay ng panahon para magsimba o magdasal, pero ginugugol natin ang ating oras sa inuman, sa sugal, sa tsismisan, sa video games, at sa iba pa. Sa halip na mahalin ng kapwa, naiinggit tayo sa kanila. Pinagsasamantahala natin ang iba at sinisiraan pa.
Kailan kaya tayo matuto na maging tapat sa Diyos? Kung tapat tayo sa Kanya, magiging tapat din siya. Magiging tapat din tayo sa ating kapwa. Kung maayos ang ating relasyon sa Diyos, magiging maayos din ang ating relasyon sa isa't isa. Kaya napakahalagang ating pagsamba at pagsunod sa Diyos. Ang kaugnayan natin sa Kanya ay tulad ng kaugnayan ng mag-asawa. O Panginoong Diyos, mahal kita. Tulungan mo akong manatiling tapat sa iyo tulad ng ikaw ay palaging tapat sa akin. Hindi ko mapagdududahan ang iyong pag-ibig sa akin.